Sa pagpapatuloy ng ating mga pagtuturo sa ikawalong serye na nagpapatungkol sa walang hanggang paghuhukom or eternal judgment. Tayo ngayon ay dadako sa ikaapat na aralin at ang titulo nito ay Binuksan ang mga aklat. Para po sa ating susing talata, ito ay nasa Pahayag, Kabanatang 20, talatang 12. Ganito ang sinasabi. At nakita ko ang mga patay, dakila at hamak na nakatayo sa harap ng trono at binuksan ang mga aklat. Mayroong talaan o listahan ang langit. Bawat kilos, salita at kaisipan ay ganap na kilala ng Diyos. Walang bagay na nakaliligtas sa kanyang paningin. Ang aklat ng pahayag ay nagbibigay ng malinaw at makapangyarihang larawan ng huling paghuhukom, kung saan ang di mabilang na mga kaluluwa ay haharap sa banal na Diyos habang ang mga aklat ay binubuksan. Sa sandaling ito, ang katotohanan ng bawat buhay ay ilalantad at ang walang hanggang kapalaran ay ipapasiya. Sa mensaheng ito, sisilipin natin ang mga aklat na binabanggit ng kasulatan at ang kahulugan nito para sa ating walang hanggang hinaharap. Ang aklat ng mga talaan. Nakikita ng Diyos ang lahat. Sang-ayon sa Hebreo, Kabanatang 4, talatang 13. Walang anumang nilalang na nakatago sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin na siyang dapat nating pagsulitan. Alam ng Diyos ang lahat, bawat lihim, kaisipan at motibo ng puso. Nakikita niya ang hindi kayang makita ng tao. Alam niya ang hindi kayang malaman ng iba. Ang kanyang paghuhukom ay ganap, tumpak at walang kinikilingan. Pangitain ni Daniel sa Daniel Kabanatang 7, talatang 10. Nakita ng propeta ang isang kahanga-hangang pangitain ng trono ng Diyos. Sabi doon, isang ilog ng apoy ang umaagos mula sa harap niya. Libong-libo ang naglilingkod sa kanya. 10,000 ang nakatayo sa harap niya. Naupo ang hukuman at binuksan ang mga aklat. Ang malinaw na larawang ito mula sa lumang tipan ay nagpapatunay sa pagkakapare-pareho ng plano ng Diyos. Maingat na itinatala ng langit ang buhay ng sangkatauhan at darating ang araw na ang lahat ng talaang ito ay ihahayag. Binibigyan diin ng pangitaing ito ang bigat at kaseryosohan ng banal na paghatol. Tinitiyak nito sa atin ang katiyakan ng pinal na katarungan ng Diyos. Ang aklat ng buhay. Mga pangalan na naitala dahil sa biyaya. Isang aklat na natatangi at mahalaga, ang aklat ng buhay. Ang binanggit sa kasulatan. Dito nakatala ang mga pangalan ng mga taong iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa Pilipos, Kabanatang 4, talatang 3, binanggit ni Pablo. Ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang mga pangalan sa aklat na ito ay isinusulat mismo ni Kristo. Ang kaligtasan ay hindi ayon sa ating gawa, kundi buong-buong biyaya ng Diyos. Pagpasok sa langit. Tanging ang mga nakasulat sa aklat ng buhay
ang makapapasok sa langit. Sa Pahayag, Kabanatang 21, talatang 27, walang anumang marumi ang makapapasok doon, kundi ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kung wala sa aklat na ito, walang pag-asa. Ngunit kung naroon, may katiyakan ng walang hanggang buhay kay Kristo. Ang pamantayan ng paghuhukom. Susuriin ang mga gawa. Ang huling paghuhukom ay hindi nakabatay sa damdamin o layunin lamang, kundi sa mga aktwal na gawa. Sa Pahayag, Kabanatang 20, talatang 12, malinaw ang sinabi, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nasusulat sa mga aklat. Bawat gawa ay may bigat sa kawalang hanggan. Maging ang maliliit na kilos ay may halaga sa paningin ng Diyos. Walang hanggang kapalaran na batay sa relasyon. Ngunit sa huli, ang batayan ng kaligtasan ay hindi ang kabutihan ng gawa, kundi ang relasyon kay Kristo. Ang mabubuting gawa ay ebidensya ng tunay na pananampalataya. Ang ugnayan kay Jesus ang nagpapasya ng ating walang hanggang hantungan. Bilang pangwakas, ngayon nakita natin sa salita ng Diyos na ang langit ay may tumpak na talaan. Ang mga aklat ay tiyak na bubuksan. Balang araw, ikaw at ako ay haharap sa makapangyarihang Diyos at ang buong buhay natin ay ilalantad sa kanyang banal na presensya. Ngunit ito ang pinakamahalagang tanong ngayong araw. Nakasulat ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Ito ang tanong na may walang hanggang epekto at napakahalagang sagutin agad. Kung hindi ka patiyak, ngayon ang iyong pagkakataon. Maaaring ito na ang iyong huling pagkakataon upang tiyakin ang iyong hinaharap. Magtiwala ng lubos kay Hesukristo. Tanggapin ang kanyang biyaya at kapatawaran. Kapag ginawa mo ito, ang iyong pangalan ay isusulat magpakailanman sa aklat ng buhay ng Kordero at maaari mong harapin ang kawalang hanggan na may kapanatagan at kagalakan. Nawa ang araw na ito ang maging araw ng kaligtasan, ang araw na ang iyong pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay magpakailanman. Salamat po.